Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ako po si Janet Villahermosa ng CRC Chess Daughter Church. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating devotion sa salita ng Diyos. Ngayong umaga ay matutungayan natin sa Book of Judges, chapter 15, verse 45, kung anong mensahe ang ipinahahayag ng Diyos. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo'y dumako sa maikling panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito at sa pagkakataon magkatipon. Inaanyayahan ka namin sa aming kalagitnaan at hinihiling na gabayan mo kami. Linisin mo ang aming puso at ihanda sa inyong salita. Bigyan mo kami ng karunungan at kapayapaan sa aming gawain. Pagpalain mo rin ang aming pamilya at ang aming bayan. Tayo po ay babasa sa Book of Judges, chapter 15, verse 45, na may pinamagatang Samson strike out against the Philistines. Verse 4, umalis si Samson at humuli ng 300 asong gubat. Pinagtatali niya ang mga ito sa buntot ng dala-dalawa at kinabitan ng sulo. Verse 5, pagkatapos ay sinindihan niya ang sulo at pinakawalan sa triguhan ang mga asong gubat. Kaya nasunog lahat ang trigo, hindi lamang ang mga naani na kundi pati iyong hindi pa naaani. Ganon din ang ginawa niya sa taniman ng olibo. Sa verse na ito, makikita natin si Samson na kumikilos dahil sa matinding galit. Dahil sa personal na paghihiganti, gumawa siya ng plano para sirain ang mga pananim ng mga Filisteo. Gamitin pa nga ang mga asong ligaw na may mga sulo sa kanilang mga buntot. Ang resulta, hindi lang isang tao ang naapektuhan, kundi isang buong komunidad. Ang trigo, ang nakatayong butil at maging ang mga taniman ng olibo ay sinunog. Minsan, ganito rin tayo. Kapag nasaktan o nagalit, gusto nating gumanti. Iniisip natin na may karapatan tayong gawin iyon. Pero tulad ni Samson, ang galit na hindi nakokontrol ay nagdudulot ng mas malawak na pinsala kaysa inaakala natin. Hindi lang ang target natin ang naapektuhan, pati ang mga inosente sa paligid natin. Sinasabi sa atin ng Biblia na ang galit ng tao ay hindi nagbubunga ng katwiran ng Diyos. Ang paghihiganti ay hindi kailanman naging solusyon. Sa halip, nadadagdagan lamang ito ng sakit at pagkasira. Kung papayagan natin mamuno ang galit sa ating puso, maaari nating masunog ang mga relasyon, tiwala at kapayapaan na matagal nating itinayo. Ano ang paalala sa atin? Kapag tayo ay nasasaktan, huwag agad kumilos. Dalhin muna ito sa Diyos. Ipanalangin natin ang ating nararamdaman. Humingi tayo ng karunungan at pagpipigil. Hindi madaling magpatawad, pero doon nagsisimula ang tunay na kalayaan. Tandaan natin, may kapangyarihan ng galit, pero mas makapangyarihan ng pag-ibig at pagpapatawad. Ngayon po ay dumako po tayo sa pangwakas na panalangin. Panginoon, tulungan mo po akong kontrolin ang aking galit. Kapag ako ay nasasaktan, turuan mo akong lumapit sa iyo kaysa gumanti. Bigyan mo ako ng pusong marunong magpatawad at magmahal. Linisin mo po ang aking puso sa anumang hinanakit, sama ng loob at pagnanais na makaganti. Palitan mo ito ng kapayapaan, kababaang loob at pangunawa. Turuan mo akong maghintay at magtiwala sa iyong katarungan, sa halip na ako ay kumilos ayon sa aking emosyon. Panginoon, pinapanalangin ko rin ang aming bayan. Pagpalain mo ang aming bansa ng kapayapaan, pagkakaisa at katarungan. Gabayan mo ang aming mga pinuno upang mamuno ng may integridad, karunungan at malasakit sa mamamayan. Naway manaig ang katotohanan at kabutihan sa lahat ng aspeto ng aming lipunan. Salamat po Panginoon dahil hindi mo ako iniwan sa aking kahinaan. Patuloy mo akong hubugin upang maging mas katulad mo araw-araw. Ito po ang aking samot dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa iyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa pagninilay ng kanyang mga salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po ninyong i-share ang video na ito upang kayo rin po ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayo lahat ng ating Panginoon. Magandang umaga po.